Patila muna ako ron. Oh my God! Problema na. Kailangan mag-start. Hindi pa tuyo itong isa. Nagkamali ako, may kinuha akong spray paint. Kala ko puti, in-spray ko. Pucha, lumabas itim. Kaya ito, nire-repair ko. Imbis na patapos na. Wala. Inulit ko. Itim na ilagay ko, imbis na puti. Magandang tanghali sa inyo lahat mga kaibigan. At nagbabalik, Dan Can Ride. Pupunta ako ng Makati ngayon. Papasok sa trabaho syempre. Nagamit ko ngayon itong Vulcan. Kasi hindi ko magamit yung scooter kasi medyo basa po yung pintura. Tapos na sana ako eh. Kaso nagkamali ako ng pinturang spray. Imbis na puti, itim pala yung spray paint. Ang pagkakamali ko kasi nailagay ko yung puting takip dun sa itim na spray paint. Kaya ang pagbuga, nagulat ako pa itim. Imbis na patapos na yun, inulit yun na naman. Yun, di nakatenga yung scooter, di ko magamit. Yung sana yung gagamitin ko ngayon nandun pa naman lahat ng mga kapote ko. Wala kasi yung paglalagyan sa bag masikip kasi yung bag ko. Saka wala itong carpet na malaki. Kaya ito ginamit ko si Vulcan. So mag-expressway na ako para makarating agad ako na maaga dun sa Makati. Medyo traffic kasi. Tiis-tiis, baka umulan pa. Kaya kailangan magpadali. Oops. Sana hindi umulan. Mahirap kasi rito pag nasa expressway ka tapos bigla umulan. Hindi ka agad-agad makakahinto. So talaga sasuloy mo lahat ng tubig sa katawan mo. Bagal na takbo natin, mga 60 lang. Yan, medyo malamig yung simoy na hangin, no? Anytime pwede na umulan yan. Tapos tignan mo rin sa bandang left side, sa may bandang dagat. Makapalang ulap. Yari tayo mamaya. Adventure na naman. A few moments later. Diba? Sabi ko na di pa tayo. Tayo sa kabila. Bagal kasi hindi pa tayo napagpakabit na RFID. Kasi ayaw kasi mag RFID tuloy. Kulit mo Mahambon na mga kaibigan. FKM motorcycle, bagong Chinese motorbike sa Pilipinas. Dire-diretso na to hanggang NAIX. Pero pag diniretso ko doon at lumakas yung ulan, wala akong sisilungan doon, iyak ako ron, diba? Lalakas yung ulan. Ulan na mga kaibigan. Wala rin, tagal din ang hinintay ko rin sa pila Nagmamadali na ako ito, umuulan na Woo! Let's patila muna ako ron. Oh my God! Wala rin. Diretso ka na nga, no? Ganun din Ito, umuulan pero malakas ang sikat ng araw. Nawala na. O, diba? Matutuyo naman tayo nito sa lakas ng hangin. Pero sinasabi ko paglada na expressway tapos walang kapote. Ay, yay. Basa. Basang-basa sa ulan. Basang-basa. Meaning sniper dito kaya kailangan wala pang 60 takbo natin. Kundi yari tayo, mahuli tayo. Ayan lakas ng hangin Matutuyo rin ako pagdating ko ng Makati. Sulit talaga yung remap na 4.5 na ginastos ko kasi nawala yung backfire. Okay lang mabasa ako wagla yung laptop na dala ko. Di pa naman waterproof yung bag ko. Pag tayo rito sa linang truck baka mamaya mawala na ang preno yan. Naipit tayo.
Yung scooter ko na yun, marami pang kailangan paayos dun. Kailangan pa paayos yung front suspension niya, saka kailangan mapalitan ko pa ng bola. Actually, pinost ko na nga sa Facebook para ibenta, pero nagbagang isip ko kasi kung bibili ako ng panibagong scooter, hindi panibagong gastos na naman. Kakadalawang big bike na nga ako panibagong bayarin na naman, diba? So hindi siya practical. Hindi na nga practical yung pagbili ko ng dalawang big bike bibili pa ulit ako ng panibagong scooter okay pa na may scooter ko. Kaya ang ginawa ko na lang, pinaganda ko na lang siya, pinintura ko, tapos yun, change oil, PMS, yun. Anong pinost sa Facebook, dami buibili, tinatawaran ako ng mga 30,000, pero for sale ko siya mga 35,000. Yun nga lang, yun, marami nang babara, 30,000. Dami kasi mga gustong bumili ng mga buy and sell. So mabilis ang Mio ay 125 na 2018 sa 30,000, no? Kung ibenta ko man ng 32, yun tatawad pa rin ng mga 30,000, 29,000. Kaya hindi ko na lang siya binenta, papagandahin ko na lang, lalagyan ko na lang ng top box para mas komportable ang ride sa trabaho. Oops, laki ng tornilyo, daanan ko. Damandama ko yung tornilyo ko ganito. Sarap talaga ng cruiser sa biyahe kahit sa traffic. Di pa nga pagod Enjoy na enjoy kayo upo ko rito Nakaka-enjoy lambot ang upuan, sarap. Di ka tulad nung Sena Sabi na, tigas ang upuan. Di pa pagod, parang wala lang Saya na upo ko rito. Kaya ayoko itong ibente. Isa nga pinost ko to sa Facebook. Sinubukan ko lang kung may bibili. Pero lang naman, post lang naman. Di ko siya balak ibenta kasi ito yung binayaran ko dito. Itong upo na to. Iba masarap. So mga long rides ito gagamitin ko. Ayoko gamitin yung Z9. Saka yung mga super sports. Nako, long ride, good luck. Ito talaga okay. Iba talaga pag may cruiser. Kaya ayoko ito ibenta Patayin pa ako. Uy, buwala na naman, malakas. Kaya taasan naman ng ulan. Mabon. Pabuti medyo hindi traffic. Sandali lang naman ako doon sa pupuntahan ko. Gusto ko rin uwi na maaga. Ayun 86, 55, 54. Ay, nga pala, kala ko Kala ko, sorry, nakakahiya. Kamali ako doon sa stoplight. Kala ko naka-go, tapos biglang dumire-diretso, bigla ako napapreno. Ayan, mabuti wala enforcer. Nagkataon, huli ako. Kasi akala ko go pa left, yung pala nakapula pala yung left. Mali yung tingin ko, nakatingin ako sa green. Yung pala para sa mga dire-diretso lang pala yun. Kaya nung napunta na ako sa loob ng yellow box, buta bigla ng dumire-diretso yung nasa kabilang lane. Ayan na. Kaya nagulat ako. Kaya bigla ako napahinto. Nandun ako sa loob ng ng yellow box. Ayan. Mali yung pagkakatingin ko. Sabi ko naka-green, so dire-diretso ako. Di pala siya yung para dun sa kakaliwa. Anyway, malapit na tayo. Medyo pinapagalang ko lang yung takbo ko. Minimaintain ko sa low RPM para di masyado maingay. Baka mamaya may manita sa akin Hingi doon ang tambutso ko. Dala kami, paparkingan naman ako ron kaya medyo hindi ako problema. After ng remap, parang tumaas yung minor niya Dati kasi mga 800 RPM lang parang lumalagpas siya sa 1000 RPM. Nakapakong guwantes, mangingitim na yung kamay. Cruising sa Makati. May mapo, may enforcer na kailangan. Good boy tayo rito. Nagpit ang mga enforcer dito, kailangan sumunod sa batas. Bango, amoy KFC. Salcedo, diretso tayo. Saan na nga ba rito? Nakalimutan ko na kasi. Nakapunta na ako ron. Yo! Pero ang daan kasi dun sa likod. Walang daan dito
Hindi ko masuot yung retro na helmet ko kasi hindi ko pa nakakabit yung bracket pang GoPro eh. One way ba to? Kakanan tayo. Adelantado. Doon tayo mamaya kakanan. Puro one way kasi rito eh. Pwede mag-park dito. Wala dito? Kaya nga po eh. Saan? Ito? O dito na lang. Atras ako. Ito papasok. Sige. Dito na lang. Problema na. Kailangan mag-start. Kaso pakit yata yun eh. Ah? Saan boss? Sandali lang ako boss. Sige, teka boss. Doon sa baba niya, pagpilila niya. Oo. Tinuro ka lang doon. Ha? Tinuro ka ng gwardiya doon. Oo. Mga meter, pagpilila niya sa baba doon. Gilid ko lang. Para di masyado naka... Ilang oras? Mga 2 oras lang boss. Ay nako. Ay mag-start ng bulikan. A few moments later. Tapos kaganina napansin ko nung bago ko pa siya i-park, ano eh, parang mamamatay siya pag di ko masyado binibigyan ng gas. Pag di ko masyado tinotrottle yung ano, yung motor. Baga pag tuwing under siya, galing full stop. Hindi napansin ko ganina eh. So inisip ko parang ano, yung fuel pump niya hindi masyado nagbibigay ng tamang pressure or gasolina. Sarap pa naman ang ride ko ganino, tapos bigla akong na-stress. ay. Bigla ako na-stress, tagaktak yung pawis ko talaga. Pawis ako eh. Yun, todo yung kaba ko. Sabi ko, putya, di ako makakauwi agad dito. Makakauwi naman ako, wag lang papatayin yung motor. Kasi bumabalik na naman yung, ano niya, yung sakit niya. Sa mga nanonood na nagkaroon ng Vulcan, baka pwede pa-comment na lang kung ano yung may sasuggest nyo rito, or kung na-encounter nyo rin ba yung ganitong problema sa Vulcan, na minsan pag pinatay mo, ayun na minsan mag-start, nahirapan na siyang, yun nga, mahirapan na siya mag-start, para ngayon nga, hindi umiikot yung ano, yung fuel pump motor. So wala sa fuel pump motor yung problem eh, kasi actually meron pa akong isa pang pyesa dun sa bahay na reserva. Dati kasi tinaray ko yun, so kinabit namin, same problem pa rin, ayaw pa rin mag-start. So yun nga, ito na-isolate namin, nilinis namin, nag-start na siya. Pero ngayon umulit na yung problema. So syempre ito ulit yung checking ko, itong kill switch, or baka nadumihan,
Kasi pag mainit siya, kunyari galing siya sa long ride o galing siya sa biyahe, pag pinatay mo siya, tapos once you start the motorcycle, hindi siya mag-start. So minsan inisip ko baka ba dahil sa galing siya sa init yun. Pero pag pinahinga mo siya ng medyo matagal, yun, nag-okay na siya. Kaso wag mo lang ulit papatayin. Yun yung naging problema niya dati na naayos namin. Ngayon bumalik na naman. Mga bata nag-request ang bomba. Eh kasi magingay, maingay na nga yung motor ko, magingay pa ako lalo, di ba? Parang yabang naman ang dating nun. Syempre hindi lang naman ako yung tao rito sa kalsada na may mga kasabay din ako. Iba-iba na ano yan, na pananaw. May iba na ang tingin mayabang. Record na ba? Nagpalit lang ako ng battery. Guwantes, oh, kailangan ko ng guwantes. Sa kapote. Sige. Sa kalsada hindi dapat babagal-bagal kasi maraming pwede mangyari. Ila-alert. Itong motor na to sa pag-start na talaga nagka-problema pero pag tumatakbo hindi naman Pero anyway, kahit naman ang mangyari, enjoy pa rin ako. Nakaka-enjoy pa rin siya talagang i-ride. Kahit may mga pangyayaring hindi maganda kaganina, masaya pa rin ako ngayong araw. Kasi higit sa lahat, makakuha ako ng bahay. Diba? Non-safe at wala ang problema. Anong wala? Hindi nga nag-i-start minsan Kailangan maayos yun, Daniel. Yung tunog ng tambuchi na to mid mid frequency. Kumbaga may iba kasi na ma-bass, bassy. Ito hindi, mid siya, mid. Kumbaga kung doon sa frequency tawag doon. Kasi yun, basta doon sa frequency ng sound. Kasi nagre-record ako nagpo-produce ako ng kanta. So yun nga, nakakalikat ako ng mga frequency ng mga tunog. Dito sa frequency ng motor, sa tunog niya, more on mid siya, ma-mid. Mid na may konting bass. Yun. Malutong siya, malutong. Kaya parang gusto kong palitan na na mahabang exhaust para mas okay sa pandinig kaysa yung masyadong mid, malakas. Tapos sa long rides nako, nakakasawa sa tenga nakakarindi. Parang asawa mong bungangera. Joke lang. Mabuti nakauwi tayo. Kasi kanina inisip ko kung di ko maayos agad yun, naku, mas stuck ako na matagal doon sa Makati. Kakaayos tapos wala pa akong tools. May mga tools ako na maliliit pero yung pang talaga heavy duty wala, nasa bahay. Tapos papupuntahin ko pa rin yung pisa ko, abalahin ko pa. Tapos kung di namin maayos, kung ayaw talaga, kunyari walang pyesa, ganyan, may kailangan palitan, di totoo namin to. Magkano pa to? Mahal yun. Pero syempre bago pa matuto, abutin na kami ng gabi, di ba? Sobrang abala. So sa mga viewers, maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell na magkaroon kayo ng information sa mga bagong videos ko, mga kaibigan. Maraming salamat po at kita-kits tayo sa next video. Peace!